dekadang isinara ng China ang kanyang pinto sa mundo. Pero ngayon, isang moderno at mayamang China na ang makikita. Mayaman sa teknolohiya, mayaman din sa kultura. Ito ang unang beses na makakapunta ako ng China, pero gusto ko mang magliwaliw sa magagandang tanawin, may mas mahalaga akong misyon sa araw na ito, ang samahan ng ating mga espesyal na atleta sa kanilang pangarap na mag-uwi ng medalya. Marami tayong pupuntahang mga sports events ngayong araw. Ang problema, hiwa-hiwala yung mga venues at sabay-sabay silang nangyayari. So, halimbawa dito sa stadium na ito, magaganap yung bowling, maya-maya. Dito banda sa baba, yung sa Shanghai Pudong Natatorium, yung swimming. Nasa kabilang side pa ng mapa, makikita natin yung event na table tennis. Tapos may isa pa tayong event, yung powerlifting. Dalawang Pinoy ang umabot sa final sa swimming competition ng Special Olympics. Tulad ng inaasahan, mga puti at Chinese na naman ang naghari sa swimming. Madalas nga nilang sabihin, pag Olympics ang pinag-uusapan, sa boxing lang daw may pag-asa ang Pinoy. Pero malakas ang loob ng ating mga atleta. Sa liit ng kanyang katawan, parang dehado si Tanya sa kanyang mga kalaban. Bagamat may Down syndrome ang bata, sa tubig, isa siyang matulin na sirena. Nagkamit ng 5th place si Tanya. Sunod na sumabak si Nelson Magahum na mentally retarded. Tubong Iloilo, nanggaling sa mahirap na pamilya si Nelson. Nakarating siya dito dahil sa pag-aambag-ambag ng ilang individual. Dahil walang sapat na budget ang gobyerno, kanya-kanyang hanap ng sponsor ang mga bata para lang makasali sa Olympics. Nanalo ng silver medal ang ating pambato. Dinaig ang ibang mga bansa at pinangat ang dangal ng Pilipinas. Gustuhin ko mang sumali sa kanilang kasiyahan, kailangan ko nang magmadali para maabutan ang susunod na event. Isang oras ang biyahe papunta sa Jai Base Stadium kung saan nagaganap ang powerlifting competition. Nakakabingi ang hiyawan ng mga tao sa tuwing lalabas ang kanilang mga pambatong atleta. Nakakalungkot na halos walang pumapalakpak para sa Pilipinas. Sa hilera ng mga powerlifters, nakita ko si Louie De Colongon, mentally retarded at isa sa may pinakamaliit na katawan sa grupo. Pero maliit man ang katawan, malakas ang kanyang determinasyon. At sa huli, isang gold medal ang nakamit ni Louie. Hindi ko na tinapos ang awarding ceremonies para kay Louie. Nagdidilim na kasi at kailangan ko pang humabol sa isa pang kompetisyon. Sa Shanghai Stadium nagaganap ang track and field competition. Hindi ko akalaing may papasok na Pinoy sa finals ng track and field. Kadalasan kasi puro Aprikano ang nananalo dito. Pero may itinatago rin palang bilis ang ating mga special athletes.
2 Pilipino ang namayagpag sa track and field. Gold at silver medal ang hinakot ni na Jesus Pacaldo at Marlon Leison na parehong mentally retarded. Gabi na natapos ang mga kompetisyon. Papunta sa aming hotel, namangha ang mga bata sa mga ilaw ng Shanghai. Animoy karnabal ang mga lansangan. Sa buong araw na nakasama ko sila, mga seryoso at pursigidong atleta ang aking nakita. Pero nung mga oras na iyon, bumalik ang imahe ng mga espesyal na batang walang ibang hiling, hindi ang sila'y ating mahalin. Higit sa medalya, babaunin nila ang mga alaala ng samahan at ang mga araw na sila'y pinahalagahan. Grocery, Santo Niño, at saka anong tawag dyan? Hindi mo manininig kasi sumasakay yung taxi.